For your name is great and greatly to be praised. I sing glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Ibig sabihin ng magnify ay panlakihin palalo. Minsan sa ating buhay, napalalaki natin ang problema, ang mga bagay na hindi maganda. Palakihin natin sa ating buhay ang pangalan ng Panginoon. Itaas natin sa ating buhay ang
pangalan ng Panginoon. Yan ang ibig sabihin na exalt, itataas natin ang pangalan ng Panginoon sa lugar na ito. Luluwalhatihin natin ang pangalan ng Panginoon sa lugar na ito. From our soul, from our heart, let's exalt the name of Jesus. Yes, that's it. Lift up the name of Jesus. Exalt His name. For there's no other name like the name of Jesus. I exalt Thee. Yes, one more time. Let's exalt. Let's exalt. Let's lift the name.
Makapula tayo muna sulit mga kapatid ko. Tago tayo sa bahagi ng gawain ng pagbibigay. Awit tayo sa Panginoon. Amen. Give and it shall come back to you. Dakilang Diyos, salamat po sa mga pagpapalang biyaya at pagpalain po ang agod na ito ng mga anak na hindi mo sa ikalagay ng buwain, ang mga trabaho, business, Panginoon, career, yung mga anak, Panginoon. Maraming pong salamat. We give you all the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. At without further ado, tayo po muli tatayo as we will welcome ang ating pong guest speaker sa pangalan ito. Ang ating pong picture kasama po ng kanyang pamilya, si Pastor Bill Amper, ay siya po ang ating Apostolic Men's Department President ng Southeastern Mindanao District ng United Pentecostal Church Philippines Incorporated. At siya po ang ating guest speaker ngayon, kasama po ng kanyang pamilya, kanyang may bahay, at kanyang dalawang anak. Let's all welcome as we listen to the Word of God. Let us welcome Reverend Philemon Amper. Pastor, please speak to us. Palakpakan natin ng Panginoon. Salamat po, Pastor. Konti picture na. Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. Pastor, God bless you. Maaari po tayong magpapit sa gabi. Nauna po, nagpapasalamat po kami sa Panginoon sa pangako na binigay niya sa amin. Kasama ko po ang aking may bahay. Pinakamaganda kong asawa, pinakamagandang babae sa buong sanlibutan. Walang iba po, Sister Shane, Sister Amper. At pinakamaganda ko rin anak, Sister Sam. And then pinakagwapo ko rin anak, si Brother Phil Zion. At maraming salamat po, Pastor Jake Tolentino, at sa iyong may bahay. Kung hindi pa siya pakilala yung asawa mo. Salamat po sa invitasyon at sa ating pong mga kapatiran dito sa Malabon. Praise God. First time ko po nakarating dito sa Malabon at hindi ko po inasahan na ngayong umaga ito ay bigay po kayo ng time para sa akin. Sino ba mga Bisaya dito? Kayo mga Bisaya ba? May kakampi ako . Alam ko, magpapalaban na ako dito. Pasensyahan niyo po, hindi po ako maka-extend ng salita ng Tagalog. Subalit sisikapin ko po na maging
magsalita po ng straight, no? Kung makabisaya man, so kayo na po umintindi. Kasi pag kayo pumunta sa amin, kami na din ang mag-adjust. Hallelujah, praise God. Pasalamat po kami sa Panginoon. Umatin po kami ng General Conference kasama sa aking pamilya. At bukas uwi na kami. Doon kami galing sa lugar kung saan tinatawag nating Land of Promise. Doon po maraming gatas at saka honey. Yun ang Land of Promise. And then, yan ang lugar din kung saan nanggagaling po ang ating People's Champ, Manny Pacquiao, ang ating international yun sa billiard, si Bata Reyes, at doon din ang galing ang ating pinakamagaling na presidente, pinakamatapang na presidente. Doon din sa amin yun. At doon din sa amin ang galing ang may-ari ng sanlibutan. Kilala niyo po? Kaya nga pag lumilindol, sabi ng mga tao, oh baka yung remote, dilindot na ng ano. Baka nalaruan niyo sa mga bata. So, tumatakbo ang senador, ngunit hindi pinalan. No? Yun po mga kapatid, galing kami ng Davao. At ang aming district ay Southeastern Mindanao District na compose po ng 3 probinsya, Davao del Norte, Davao Oriental at saka Davao de Oro. Yun po ang pangalawang malaking district sa buong Pilipinas, yung Southeastern Mindanao District. So ako po ang district men president doon. So, salamat po sa Panginoon at binigyan tayo ng pagkakataon na bigyan tayo ng posisyon at lahat po ay kapurihan para po sa ating Panginoon. So, tumayo po tayo lahat mga kapatid at Bibles up. Bibles up. Mahirap tayo pag pupunta ng gera pag wala tayong armas. Ha? Dapat hindi natin iwan yung armas natin. Baka sa dari, aambusin tayo. Praise God. Okay, open your Bible in the book of 2 Samuel chapter 6 verses 12 to 15. Sa Tagalog po, basahin ko po sa Tagalog. At nasaysay sa hari kay David na sinasabi, pinagpala ng Panginoon ang sambayanan ni Obed-Edom at ang lahat ng nauukol sa kanya dahil sa kaban ng Diyos. At yumaon si David at inaahon ang kaban ng Diyos mula sa bahay ni Obed-Edom hanggang sa bayan ni David, na may kagalakan at kagayon na nangyaong mga nagdadala ng kaban ng Panginoon ay magkalakad na 6 na hakbang. Siya'y naghahain ng isang baka at isang pinataba. At nagsayaw si David ng kanyang buong lakas sa harap ng Panginoon. At si David ay nabibigkasan ng isang ipon na lino. 14, sa gayoy inaahon ni David at ng buong sambahayan ng Israel ang kaban ng Panginoon na may hiyawan. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. At may tunog ng pakaka at nagkaganyan sa pagpasok ng kaban ng Panginoon sa bayan ni David, na si Michal na anak ni Saul ay tumingin sa daguhan at nakita ang hari si David at naglulukso at nagsasayaw sa harap ng Panginoon at kanyang niwalan ng kabuluhan siya sa kanyang puso.
Praise God. Hallelujah. Pastor Jay po para sa panalangin ating mensahe. Amen. Amen. Let's pray mga kapatid. Dakilang Diyos, Panginoon, salamat sa iyong mga salita. At dalangin po namin, Panginoon, naman ang mensahe na ipinagkaloob mo ngayong mga umaga. Gamitin mo po si Pastor Phil, Panginoon, sa pangangaral na iyong salita. At bigyan mo kami ng puso, Panginoon, na nagpapakumbaba, na tumatanggap sa ating mga salita, Panginoon, na may kababaan at kalooban. At ito po, Panginoon, ay maging pagpapala sa bawat isa. Maraming salamat, Panginoon. Umaasa kami sa iyong biyaya. Kumilos ka at mangusap sa ating kalagayan. Use Pastor Phil. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Clap your hands to Jesus once again. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Come on, let us worship the Lord. With us out. With a voice of triumph. Hallelujah. 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 Praise God. Praise God. Praise the Lord. Praise the Lord. Bago ko kayo mo kamayan mo yung katapat mo, ang katabi mo, at sabihin ko, salamat at buhay ka pa. Praise God. Hallelujah. Pwede na tayo umupo mga kapatid. Bakit po sinasabi kong magpasalamat tayo dahil tayo buhay pa? Ha? Dapat na po tayo magpasalamat sa Panginoon. Amen? Dahil ang buhay natin ay bigay ng Diyos. Wala po tayong karapatan hindi magpasalamat. Lahat ng mga bagay sa mundo ay galing po sa Panginoon. Sabi nila, pag matulog ka, desisyon mo yan. Anong oras gusto mong matulog, desisyon mo yan. Pero pag gising mo, hindi mo na yan desisyon. Hindi na yan galing sa iyo. Galing na yan sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Pag sinasabi mo, matulog ka alas 12, matulog ka alauna, sa iyo desisyon mo yan. Pero pag gising mo, hindi na yan desisyon. Desisyon na yan sa Panginoon kung pagigisingin ka mabuhay. Kaya dapat tayo magpasalamat sa Panginoon dahil sa buhay na biyaya na ating galing sa ating Panginoon. Ito po, hallelujah, ay dapat nating pasalamatan sa ating Panginoon. Amen. Praise God, hallelujah. So I want to preach this message, a simple thought. It says, recovering the lost. Amen. Ang pagbawi sa nawawala. Recovering the lost, mga kapatid, hallelujah. Recover means to regain something. To gain something previously. Ibig sabihin, mga kapatid, may mga bagay na nawawala sa atin ay dapat nating i-recover. Sa ating paglingkod sa Panginoon, mga kapatid, hindi sa lahat ng panahon tayo ay andyan po sa tinatawag nating yung may tayong eagerness. Amen. Hindi po lahat ng panahon ay yung sinasabi sa Bisaya na dasik. Ano ba yan sa Tagalog? Ha? Yung alive ka ba? Sigla. Masigla. Hindi sa lahat ng panahon. Hindi naman tayo every Sunday. Minsan sa buhay natin, nanghihina tayo, di ba? Yes. Hindi naman tayo sa lahat ng panahon. Malakas ang ano natin yung nukso, ano ba yan sa Bisaya? Sa Tagalog? Talon. Minsan manghina rin tayo mga kapatid, kaya yun ang mga bagay na hindi natin pwede o hindi pwedeng mawala sa buhay natin. Amen. Minsan pag nagsimba tayo, minsan wala tayo sa sarili. Amen. Minsan pag nagsimba tayo, parang attendance na, parang participation lang. Hindi po yan ang gusto ng Panginoon. Ang gusto po ng Panginoon ay habang nagsisimba tayo, nag-worship tayo, ay papagyagan natin ang presensya ng Panginoon. Hallelujah! Mapipigil po natin ang presensya ng Panginoon dahil yan po ang nabigay ng kalakasan sa ating pananampalataya. Yes. Kaya pag sinasabing worship, worship tayo. Hallelujah. Amen? Pag sinasabing talong tayo. Yes. Dahil nandito po tayo sa presensya ng Panginoon.
Sa kalagitnaan po natin, mga kapatid, handa pong mananahan ang Panginoon. Kung ikaw, hallelujah, ay handa rin magpakumbaba sa harap ng Panginoon. Praise God, hallelujah, praise the Lord. Means to gain something. To get something previously. Ibig sabihin po, mga kapatid, yung mga bagay nandyan na sa iyo ay nawawala. Kailangan mong i-recover yan. Sabi ng isang sundalo kay David, David, hindi mo ba nakikita yung kaharian mo? Hindi mo ba napapansin kung anong pangyayari sa kaharian mo, David? Mayroon ang mga pangyayari na hindi maganda sa kaharian ni David dahil wala na yung kaban. Mayroon ang mga pangyayari, mga kapatid, na hindi maganda sa buhay ni David at sa buong kaharian at sa buong kapangyarihan sa yung nasun, yung bayan ni David, mga kapatid. Mayroon ang mga pangyayari na hindi inasaan, hindi maganda. Bakit po? Isang tao lang po ang nagpa-remind kay David. Sabi ng isang sundalo, David, hindi mo ba napansin ang mga pangyayari? At doon pa nagising si David, mga kapatid. Kaya pala, saan na pala yung kaban? Saan na yung kita tinatawag nating Ark of Covenant? Wala na dito. Nandoon na sa bahay ni Obed-Edom. Ang kaban, mga kapatid, nandoon po ang sikreto ng panalangin ng Panginoon. Nandoon po ang blessing. Nandoon po ang anointing sa kaban, mga kapatid. At nandoon na rin sa bahay ni Obed-Edom. Sabi ni David, saan ba yung kaban? Sabi ng sundalo, nandoon na sa bahay ni Obed-Edom. At nakikita namin ang bahay ni Obed-Edom ay binibless ng Panginoon. Dahil kung saan po yung kaban, nandoon po ang panalangin ng Panginoon. Nandoon po ang kasiyahan. Nandoon po ang maraming blessing sa bahay ng Panginoon dahil nandoon po ang kaban. Nung nawala ang kaban sa bayan ni David, mayroong mga pangyayari na hindi maganda. Pero ang bahay ni Obed-Edom, pastor, binibless ng Panginoon, pinuno ng blessing. Hallelujah, ang bahay ni Obed-Edom. Bakit mo? Dahil nandoon ang kaban. Ano ba nandoon sa kaban, mga kapatid? Ano ba nandoon sa Ark of Covenant? Nandoon po, hallelujah, yung blessing ng Panginoon. Nandoon po ang tinatawag natin, mga kapatid, yung anointing ng Panginoon. Nandoon po sa kaban. Amen. Kaya sabi ni David, ibalik natin dito. Kunin niyo ang kaban at dalhin niyo dito sa ating bayan. Dinala, kinuha ng mga tao ni David yung kaban at binalik sa bayan ni David. At nang bumalik na ang kaban sa bayan ni David, sabi ng Bible, nagsaya sila, nagpuri sila, hallelujah, sumayaw si David, hallelujah, hindi niya namalayan niya siya pala ay hari. Nung nag-worship siya sa Panginoon, sumayaw siya, tumalon si David kasama sa kanyang mga tauhan. At nung nakita ni Michael na sumayaw si David kasama sa kanyang mga tauhan, sabi ni Michael, David, nakakahiya ka. Pinahiya mo ang Panginoon. Bakit mo? Dahil sabi ni Michael, hari ka, hindi ka dapat mag-isama sa mga tauhan mo magpuri. Hindi ka dapat mag-isama sa mga tauhan mo magsayaw dahil hari ka. Sabi ni David, hindi ko pinahiya ng Panginoon. Pinupuri ko lang ang Panginoon. Ginawa ko lang ang tama dahil nandito na ang kaban. Dapat tayong masaya dahil nandito po ang kaban, ang blessing ng Panginoon. Sabi ni David, Michael, hindi po ako nagkakamali. Tama po ang ginawa ko. Dapat ko lang ginawa ang pagsayaw at pagpuri sa ating Panginoon dahil karapat-dapat siyang purihin. Huwag po tayong mahiya magpuri sa Panginoon. Minsan ba nagpuri tayo? Ay magpupuri sa Panginoon. Hello? Yes. Ang tunay na Kristiyano pag magpuri. Hello? Amen. Ang tunay na Kristiyano pag magpuri. Hallelujah, praise God. Hindi mo pansinin kung profesyon
professional ka man, ay nagtento professional ka, kung teacher ka, engineer, doctor ka, hanggang yan sa pinto ang profession mo. Pagdating mo dito, mga kapatid, isa na tayo, anak tayo ng Panginoon, ay dapat tayo magpore. Hallelujah! Yung mga bagay na dapat natin gawin, para sa kabuhayan ng Panginoon, ay gawin po natin dito sa loob. Yung pagka-doctor mo, yan lang sa pinto yan. Huwag mong ipasok dito. Yung profession mo, yung pagka-principal mo, yung engineer mo, kung ano ang profession mo, dyan lang sa pinto yan. Huwag mong ipasok dito. Pero pag pumasok ka dito, iba na ang kumikilos dito. May presensya na ng Panginoon. Kaya huwag natin hayaan lumabas tayo matapos yung service na wala tayong mabibig ng presensya ng Panginoon. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Reclaim something from west to return to right position. Ibig sabihin po, nagka-posisyon na po isang bagay sa buhay natin. Hinahawakan na po natin, pero nawawala. Dati sa bago ko pang nagpabautismo, grabe ang sigla mo. Grabe ang init mo magpuri. Maaga pa lang, nandoon ka na sa simbahan. 9 o'clock yung umpisa. 6 o'clock, 7 o'clock, nandoon ka na. Diba? Ang saya natin magpuri sa Panginoon. Pero nung dumating na mga problema, dumating na yung mga kabigatan natin sa buhay, nakalimutan na natin yung mga bagay na ginawa natin para sa Panginoon. Amen. Dati masigla tayo magbigay sa Panginoon. Masigla tayo tumulong sa gawain ng Panginoon. Bakit kayo nawala na? Ha? Bakit kayo nawala na? Dahil may mga problema, dahil may mga hindrances po tayo, mga kapatid, na gusto po, hallelujah, hihilain tayo papuntang impyerno, hihilain tayo papuntang kahinaan, kaya minsan magsimba tayo, mga kapatid, para wala na tayo mabibigyan ng presensya ng Panginoon. Hindi nyo ba nakikita yun? Natatapos na lang ang simba, natatapos na lang ang service, wala ka pa rin nabibigyan ng presensya ng Panginoon. Bakit po? Dahil sarado na ang puso natin. Sarado na po, hallelujah. Hindi na po makapenetrate ang presensya ng Panginoon. Bakit po? Dahil sa mga problema, dahil sa kabigatan, hallelujah, and discouragement sa buhay natin, mga kapatid, hindi na tayo makapiling ng presensya ng Panginoon. Palampakan po natin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah! Sabi ni David, Michael, hindi ko po kinahiya. Sabi ni David, hindi ako mahiya magpuri sa Panginoon kahit mani ako. Minsan security guard lang, hindi magkaparoon magpuri sa Panginoon, mahiya magpuri sa Panginoon. Minsan nakatrabaho na ng opisina, ikahiya ang magpuri ng Panginoon. Hindi po ganyan. Kahit ano pong estado mo sa buhay mo, kahit ano bang profesyon mo, basta magpuri sa Panginoon, purihin mo ang Panginoon na walang pag-alinlangan. Yan po ang sikreto ng blessing. Ano sabi ng Panginoon? Nung mga Israel po ay nagdaligiran ang kanilang mga away, sabi ng Panginoon, purihin nyo lang ako. Purihin nyo lang ako. At ako po, hallelujah, ang bahala sa kaaway ninyo. Habang pinupuri natin ang Panginoon po, hallelujah, siya po ang lumalaban, siya po, hallelujah, ang nagpag-away sa inyong sa ating mga kalaban. Praise God, hallelujah, praise the Lord. Recovering the wonders. Minsan, nawawala natin o minsan nakalimutan natin yung mga wonder po na ginawa ng Panginoon. Ano po sa Tagalog ng wonder? Ha? O wonderful? Kahanga-hanga. Oh. Yung mga milagro po, sa daling salita, yung mga milagro po, minsan nakalimutan natin ginawa ng Panginoon sa ating buhay. Ano ba ang milagro na ginawa ng Diyos sa buhay mo? Hindi mo makalimutan. Number 1, yung iligtas ka ng Panginoon.
Galing tayo sa sanlibutan, mga kapatid. Minsan sa atin, hallelujah, may mga sa atin galing drug-addict, sa atin galing notorious na buhay. Minsan sa atin, mga kapatid, mayroon sa atin po, galing po sa mga buhay na galing po sa tinatawag nating PDL or sa mga federation, mga kapatid. Pero niligtas tayo ng Panginoon, hallelujah. Kinukupkop tayo ng Panginoon, mga kapatid. Piniglas tayo ng Panginoon. Bakit po? Dahil mahal po tayo ng Panginoon. Amen. Wala pong pinipili ang Panginoon, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Sabi nito, mga kapatid, covering the wondrous moment in the wonder of worship, we will change the way you live every day. God inhabits the praise of His people. Ano po, mga kapatid? Hallelujah. Naninirahan po ang Panginoon sa mga sa mga tao na nagpuri. Amen. Worship, praise God, sabi nito, God in the presence of habits, in the presence of His habits, the presence of His people. Worship comes as command, not suggestion. Ang pag-worship po, mga kapatid, hallelujah, hindi po yan suggestion. Ginagawa po yan natin, mga kapatid. At dapat po natin gawin yan hanggang tayo may buhay pa. Amen. Praise God. Hallelujah. Worship comes in command, not suggestion. Blessed means empowered to prosper the lost. Good. Meron ito, women with an issue of blood 12 years. Yung isang babae po, mga kapatid, yung may sakit po, isa is bedridden na po siya. Sabi niya, wala na siyang pag-asa na gumaling pa sa kanyang sakit. 12 years po siya nag-bedridden. 12 years po siya nagtulugo, mga kapatid. At wala ng lunas. Ubos na po ang kanyang mga kapagyan, ang yung mga, ano niya, yung mga hari-harian niya. Hari-harian. Ubos na lahat, mga kapatid, at hindi pa rin siya gumaling. 12 years nag-bedridden. Sabi niya sa sarili niya, wala na akong pag-asa pang gumaling pa. Ngunit nung isang panahon, mga kapatid, dumaan po ang Panginoon at narinig niya na Panginoon ay nandoon po. Sabi ng isang babae, mga kapatid, mahawakan ko lang, hallelujah. Sabi nito, at isang babae na may 12 taon na inaagasan ng ginukol sa mga magagamot sa lahat ng pagkabuhay. At sino may walang makapagpagaling sa kanya. 43, ay lumapit sa kanya, lumapit sa likuran, at hindi po ang laylayan ng kanyang damit, sapagkat naambag ang kanyang agas. Ano po, mga kapatid? Nung dumaan po ang Panginoon, hindi po ng babae ang laylayan po ng ating Panginoon. Sa Bisaya, sit-sit yan, damit dito. Hindi po lang yung laylayan lang. Ano na kaya ang buong katawan niyang mahipo? Amen. At sabi ng Panginoon, may humihipo sa akin. Sabi ng mga apostoles, hindi namin malayan Panginoon, dahil marami pong tao na kapaligid sa iyo. Hindi namin alam kung sino yun. Sabi ng Panginoon, mayroon talagang humihipo sa akin. Sabi nito, sinabi ni Jesus, sino ang humihipo sa akin? At nang tumanggi ang lahat, ay sinabi ni Pedro at ng mga kasamahan niya, Guro, inilipid ka ng sinisiksik ka ng karamihan. Datapwat sinabi ni Jesus, may humihipo sa akin, sapagkat naramdaman ko na may umaalis na bisa sa aking katawan. Amen. Ano pong ibig sabihin? Nung nag-ipo po ng isang babae, ang laylayan ng ating Panginoon ay may lumalabas na bisa. May blessing po na lumalabas. May kagalingan po na lumalabas. Kaya naramdaman ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, may humingi po sa akin. Ang mga apostoles hindi nila namalaya, hindi nila kung sino yun. Pero ang Panginoon alam niya kung sino.
Amen. Kaya sa ating kalagitnaan ngayon, hindi natin makikita yung katabi kung ano nasa puso niya. Pero ang Panginoon po ay nakikita po lahat ng Panginoon. Hindi po alam ni Pastor kung ano ang motibo mo bakit ka nandito. Hindi alam ni Pastor Jake kung ano ang nasa puso mo ngayon. Hindi alam, hallelujah, na katabi mo kung ano ang ginawa mo dati, anong ginawa mo kapon, anong ginawa mo ngayon. Ngunit ang Panginoon po, mga kapatid, ay alam niya lahat kung ano ang nasa puso. Ang nakikita ng Panginoon, hallelujah, alam ng Diyos kung ano nasa loob natin. Kaya nung nagsimba tayo, walang ibang nakakalam. Nung nag-worship tayo, hallelujah, walang ibang nakakalam kundi ang Panginoon lang. Amen. Praise God, hallelujah. Sabi ng Panginoon, may umipo sa akin. Sabi ng mga apostles, wala po. Sabi ng Panginoon, mayroon talaga. Amen. Kaya magsimba tayo, mga kapatid, sisikapin natin, hallelujah, na hipuin po natin, hallelujah, ang presensya ng Panginoon. Dahil yun na po ang kasiyahan natin habang tayo ay nag-worship ng Panginoon. Huwag mong hayaan, hindi mo mapipili ang presensya ng Panginoon. Matapos na ang simba, hindi ka pa rin nakapili ang presensya ng Panginoon. Hindi po yan dapat mong gawin. Ang dapat mong gawin ay kailangan natin gawin na atin po maramdaman ang presensya ng Panginoon. Praise God, hallelujah! Praise the Lord. Sa ating buhay, mga kapatid, ay minsan, nagigising na lang tayo, ay nawala na tayo isang bagay. Amen? Alam niyo yung prodigal son? Ang istorya ng prodigal son? Di ba? Na-realize niya lahat ng mga pangyayari sa panahon na wala na siyang pera. Anong unang nawala sa kanya? Ang unang nawala sa kanya, yung pera. Amen? Sabi niya sa kanya naman, Ama, kunin ko na ang parte ko at umalis na ako sa kariyang ito. Sabi na, bakit ito? Ayaw ko na tumira dito. Alis na ako. Ibinigay din ng ama eh. Nung binigay ng ama ang kapatid yung kanyang parte, umalis siya at doon nag-isaya sa mga barkada. Amen? Kung basahin niyo po ang buong istorya, doon po sa dulo mga kapatid, ay doon pa po niya na-realize na mayroon na palang nawala sa kanya dahil wala na siyang, yung wala na siyang magawa sa buhay. Kumain na siya kasama sa mga baboy. Diba? Hindi basta-basta yun eh. Dato ka or anong tatawag sa Tagalog? Mayaman ka, tapos kumain ka kasabay sa mga baboy? Anong ibig sabihin? Dahil wala ka ng pera, wala ka ng magawa sa buhay. At habang kumakain siya kasama sa mga baboy, mga kapatid, doon pa niya i-realize na mayroon pala siyang ama, mayroon pala siyang kapatid, at mayroon pala silang maraming pera. Iniwan niya ang ama niya, ang kapatid niya, dahil sa kagustuhan niya, mga kapatid. At nung wala na siya magawa sa buhay, doon na siya kumain, hallelujah, kasama sa mga baboy. At doon pa niya realize at sinasabi niya sa sarili niya, gusto ko na umuwi sa bahay, kahit hindi na ako tanggapin, hallelujah, bilang anak, basta tanggapin lang ako sa bahay, pakainin lang ako, patulogin lang ako, sapat na yun sa akin. Umuwi siya, mga kapatid. Wala na siya, yung mga damit niya, mga mamahaling damit, wala na. Puro na gisi-gisi yung mga damit niya. Anong tawag yun? Pulit-pulit na. At saka marumi na. Kasama sa mga baboy kumain, sino na mamalinis doon? Pero umuwi sa bahay na kanyang ama. At lumakan siya papunta sa kanyang bahay, mga kapatid. At yung ama na nakikita, at malayo pa siya nakikita na sa kanyang ama. Nakikita na siya sa kanyang ama. Sabi ng kanyang ama, anak ko yun na! Kahit marumi, pero kilala ko, anak ko pa rin yan. Kahit yung damit niya, hindi na maganda, marumi na ang kanyang damit, pero nakikilala ko, anak ko talaga yan. Kanya tayo, mga kapatid, kahit anong kalaki na kasalanan natin sa Diyos, nakilala pa rin tayo ng Panginoon, basta
ay handa po tayong linisin ang ating Panginoon. Sabi ng Ama, anak ko yan! Malayo pa ba sa nakikilala na ng Ama? Sabi ng Ama, anak ko yan! Bumaba ang Ama niya at papunta at sinalubong siya. Sabi ng Ama, salamat anak at bumalik ka. Hallelujah. Umiyak yung Ama sa kasiyahan at yung anak, hallelujah, niyakap niya ang kanyang Ama at sabi ng anak, Ama, tanggapin mo ako kahit hindi na maging anak, tanggapin mo lang ako kahit katulong na lang. Nagpakumbaba mo, hallelujah, yung prodigal son. At doon po na-realize, hallelujah, sabi ng kanyang anak, Ama, tanggapin mo lang ako. Kahit hindi mo ko tanggapin na bilang anak, tanggapin mo lang ako kahit katulong na lang. Basta makakain lang, makatulong lang ako, okay na yun, sapat na yun sa akin. Pero sabi ng Ama, hindi! Anak talaga kita kahit anong mangyari. Hallelujah, anak talaga kita. Hindi kita pwedeng hindi tanggapin kita dito. Pabalik sa bahay ko. Ang sabi ng Ama, ay inutusan yung mga katulong niya, mag-ihaw kayo ng mga kandero at saka baka. Magtatay kayo. Dahil umuwi yung anak ko. Amen? Nasiyahan pala ang Panginoon pag lumalapit tayo sa Panginoon. Hallelujah! Pag bumaba tayo sa harapan ng Panginoon, mga kapatid, kahit anong kasalanan natin, ay handa tayong patawarin ng Panginoon dahil mahal na mahal po tayo ng ating Panginoon. Marami nang nawala sa kanyang buhay. Marami nang nawala sa buhay ng isang prodigal son. Ngunit, hallelujah, sa kalaunan, mga kapatid, ay siya po ay nagpakumbaba sa kanyang Ama. Ganun po tayo, mga kapatid, ang gusto ng Panginoon sa ating buhay ay handa po tayo magpakumbaba sa ating Panginoon dahil handa po ang Panginoon mapatawad sa atin, handa po mag-bless ng Panginoon sa atin. Hallelujah, kung tayo po ay magkumbaba sa harapan po ng Panginoon. Amen. Minsan, pag ginagamit tayo ng Panginoon, para na tayong nag-iyan ng may-ari ng simbahan. Amen? Minsan, may mga kapatiran tayo. Alam ko, wala dito yan. Pero may mga kapatiran tayo minsan, mga kapatid, pag magkaroon ng posisyon sa department, para ng may-ari ng departamento. Hindi po ganyan, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Magpakumbaba po tayo sa Panginoon. Dahil wala po tayo magagawa kung wala ang Panginoon. Hallelujah, praise God, hallelujah. Wala po tayo sa sarili natin tinatayuan ngayon kung wala po ang Panginoon, mga kapatid. Kaya dapat natin ibalik sa Panginoon ang lahat ng kapurihan. Hallelujah, praise God. Sa buhay natin na wala man tayo ng kasipagan, hallelujah, sa paglingkod ng Panginoon. Minsan, mga kapatid, nawalihina tayo, hindi na tayo lumalapit sa Panginoon. Minsan, mga kapatid, wala na tayong gana magpapa, wala na tayong gana magpuri sa Panginoon, wala na tayong gana magpuri, mag-awit, mga kapatid, wala na tayong gana, hallelujah, sumigaw sa Panginoon dahil nangihina na po tayo. Amen. Minsan nalupaybay na po tayo, mga kapatid. Kaya handa ang Panginoon, hallelujah, na tanggapin tayo. Handa po ang Panginoon, hallelujah, na lumapit sa ating puso. Buksan mo lang ang puso mo at ang Panginoon po ay handang pumasok at mananahan po sa ating kalagitnaan, mga kapatid, hallelujah. Nawalan ka man ng kasipagan sa pagtulong, sa pagbigay ng gawain para sa Panginoon, kailangan po natin i-recover yan. Kung ano mang nawala sa ating buhay, it's time to recover. Hallelujah! Ito po ang tamang panahon. Hallelujah! Pag nasimba tayo, hindi na tayo makalapit sa harapan dahil nabubigatan tayo ng mga problema. It's time to recover, mga kapatid. Hallelujah! Lumapit po tayo sa Panginoon. Kung nawala man tayo, hallelujah, nagkana. Ito po ang tamang panahon. Hallelujah! Ilang buwan, ilang taon ka na nagsisimba, hindi mo mapipil ang presensya ng Panginoon. It's time to recover po, mga kapatid. Mga young people, ilang buwan na ba hindi mo napipil ang presensya ng Panginoon? It's time to recover. Amen. Hallelujah. Huwag po tayong maghihina. Malapit na po bumalik ang Panginoon, mga kapatid. Kaya po natin sumikap tayo. Sisipagin po natin, mga kapatid, na magpuri, hallelujah, maglingkod sa ating Panginoon. Dahil malapit na po bumalik ang Panginoon. Praise God, hallelujah, praise the Lord. Sabi ni David, mga kapatid,
nung sinaway siya ni Michael, minsan, tayo pag-deliver yung kapatid natin, minsan clinic tayo, yung minamaliit tayo. Pag-deliver yung asawa mo, ikaw lang ang Kristiyano, minsan pinipigilan tayo magsimba. Kaya nga, karamihan sa atin, nawalan tayo ng best friend dahil naglingkod tayo sa Panginoon. Nawalan tayo, hallelujah, na mga kaibigan sa sanlibutan dahil tinanggap po natin ang Panginoon. Minsan po, maraming nawalan sa atin ng trabaho, lalo sa mga babae, dahil bawal na po ang magpantalon. Ano ba? Ito sa Tagalog? Pantalon sa mga babae. Diba? Maganda sana ang trabaho yun. Malaking sweldo. Pero bakit nawala sa'yo? Dahil po, nandoon ang Panginoon, tinanggap mo. Marami na po tayong sinakripisyo. Amen. Sa ating paglilingkod sa Panginoon, marami na po tayong sinakripisyo. Kaya wala na po tayong rason na surrender pa. Hallelujah. Wala na po panahon, mga kapatid. Hallelujah. Dahil hindi po tayo magpatuloy sa paglingkod ng Panginoon. Panahon na po. Hallelujah. Para magpatuloy tayo maglingkod sa Panginoon. Amen. And serve the Lord with gladness. Kailangan masaya tayo maglingkod sa Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah. Masaya tayo magpuri. Masaya tayo magbigay sa gawain ng Panginoon. Bakit po? Nandun po ang sikreto ng blessing. Di ba nakita nyo sa Facebook? Nakaka-bless pa. Dinabigay sa mayaman. Praise God. Magbigay sa Panginoon ng may tuwa. Sumayaw mo nga magbigay. Minsan bigay. Parang hindi nasiliyahan. Hindi mo ganun, mga kapatid. Pag nagbigay tayo sa gawain ng Panginoon, mayroon pong ibabalik ang Panginoon. Alam nyo, it is a living testimony po na nangyayari sa ating simbahan. Kung narinig nyo po, simbahan namin, that was 2022, nasunog po ang simbahan namin at totally damaged. Diyos, katulungan ka. Sabi po ng Diyos, I never leave you nor forsake you. Sabi ng Diyos, hallelujah. Sabi ng Diyos, mga kapatid, hallelujah, praise the Lord, looking unto Jesus is the author and the finisher of our faith. Hallelujah, praise the Lord. Kung ano mang kabigatan na naramdaman mo ngayon, baka nawalan ka ng sigla sa iyong pananampalataya. Wala ka na ganang lumapit sa harapan ng Panginoon. Wala ka na ganang sumayaw. Wala ka na ganang bumagpak. Wala ka na ganang magpuri. Sa madaling salita, wala ka na ganang umiyak sa presensya ng Panginoon. It's time to recover, mga kapatid. Hanapin natin ang mga bagay na wala sa atin. Kung nasimulan pa lang tayo ng lingkod sa Panginoon, masayahin tayo. Kunting awit na, mapipili natin ang presensya ng Panginoon. Bakit ngayon matapos na lang yung awit, yung kanta, hindi pa natin napipili ang presensya ng Panginoon. Hallelujah! Natin ipadali tayo matatag sa presensya ng Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Natin umpisa pa lang ng kanta. Mapipili mo na ang revival. Pero bakit ngayon? Bakit ngayon hindi mo na mapipili ang revival? Dahil magmakabigatan na tayo sa buhay. Dahil nakalimutan natin na ang Diyos ng ating pinaglilingkuran ay makapangyarihan.
sa oras ng pagkakabot. Hindi mo lang itaas ang kamay. At kung gusto mong lumapit dito sa harapan, lumapit tayo dito mga kapatid. Huwag kang maghiya magpuri sa Panginoon. Huwag kang maghiya umiyak sa Panginoon. Hallelujah. Kung ano man ang nawala sa buhay mo, nawalan ka man kamahal sa buhay mo, it's time to recover. Nawalan ka man ng mga best friend, kung ano man nawala sa iyo, ano man nawala sa trabaho. Hallelujah, dahil naglingkod ka sa Panginoon, it's time to recover. Alam ng Diyos kung ano ang pagkakailangan mo ngayon. Hallelujah. Please humble yourself in the sight of the Lord right now, and you can feel the presence of the Lord right now. Ilang buwan ka na bang nagsimba, ilang taon ka na nagsimba, na hindi mo na nararamdaman ang presensya ng Panginoon. Hallelujah, sabihin mo sa Panginoon ngayon, Lord, gusto kong ibalik mo yung presensya. Gusto ko, Panginoon, hallelujah, na maramdaman ko ang revival. Minsan wala na tayong gana magsimba. Minsan wala na tayong gana magpuri. Bakit mo? Dahil marami tayong trials. Minsan nabibigatan tayo mga kapatid sa buhay natin. Dati masipag kang tumulong sa gawain ng Panginoon. Masipag kang magbigay sa Panginoon. Bakit ngayon nawala na? Kaya mayroon ang mga pangyayari sa buhay mo na hindi maganda. Dahil kinalimutan mo na ang gawain para sa Panginoon. Mga kapatid dito sa Malabon, I challenge you today. Huwag mong pababayaan ang gawain ng Panginoon. Dahil kung pinabayaan mo ang paggawain ng Panginoon, mga kapatid, doon tayo mag-umpisa, hallelujah, sa bagay sa buhay na hindi maganda mangyari sa buhay natin. Pwede ba tayo lumapit sa Panginoon, mga kapatid? Hallelujah, Lord. I sing praises to His name. Oh Lord, praise His name. Oh Lord, for Your name is great and greatly to be praised. Hallelujah. I sing praises to Your name. Purihin po natin ang Panginoon. Hallelujah. It's time to revive. Dapat natin ibalik. Hallelujah. Ang kasiyahan. Hallelujah. Ang sigla. Pagkakit po nagpuri natin ang Panginoon. Hallelujah. Kung ano man ang wala sa buhay ko. Hallelujah. Hingin natin sa Panginoon, mga kapatid, na ibalik sa Panginoon po ang kasiyahan. Ibalik po ng Panginoon ang sigla. Hallelujah. Hallelujah. You can feel the revival in the name of Jesus. Hallelujah. Huwag mong pansinin ang katabi mo, mga kapatid. Huwag mong pansinin mo na sa likuran at sa harapan mo. Purihin mo ang Panginoon. At siya mo ang nagkalanawan sa ating kalagitnaan ngayon. Yes, revive us, Lord, in the name of Jesus. I give glory to Your name. Ibigay mo natin sa Panginoon ang kagilakan natin sa buhay.
It's time to recover. It's time to recover. It's time to recover. Hallelujah. Huwag kang manghihina. Mahal ka ng Panginoon. Hallelujah. Gusto ng Panginoon ay may balik ang lakas na wala sa iyo. May balik ang revival na wala sa iyo. Hallelujah, praise the name. Hallelujah. Yes. Yes. Receive the word of the Lord. You will recover what you have lost. Believe it. Sige kapatid, tumawag ka lang sa Panginoon. Sumamba ka sa Panginoon. Whatever you lost, God will restore. Hallelujah. Yes, that's it. That's it. That's it. That's it. Hallelujah. Hallelujah. Sige. Magpapuspos ka pa sa Panginoon. Magpapuspos pa tayo sa Espiritu ng Panginoon. That's it, kapatid. Yes. Yes. Speak. Yes. Sige. Ibukan natin ang ating bibig at sumamba tayo sa Panginoon. Hallelujah. Yes. Open your mouth.
enemy has stolen from you, He will restore it in Jesus' name. Mga kapatid, what we heard is not just the word of the Lord. It's a prophecy from God. It's a prophetic word from the Lord. You will recover what you lost. Yes, speak. Speak. Yes. 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 Somebody prophesy. Somebody speak it out. Yes. Hallelujah. Yes. Speak. Speak in the Spirit. Yes. Yes, 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 Lord. Yes, Lord. Speak, Lord. Speak, Lord. Yes, somebody. Yes. I release you in the Spirit. Speak. 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 Prophesy. Yes. In the name of Jesus. Yes. 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 Release it in the name of Jesus. Yes. Somebody in the Spirit. Yes. Yes. Speak. Speak. Hallelujah. That's it. That's it. Yield in the Spirit. Yield and speak a word of prophecy. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Sige, kapatid ko, we are in the Spirit of the Lord. We are in the presence of God. Yes. He would like to speak. He would like, hallelujah, to communicate. Open your mouth. Yes. 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 That's it. That's it. God is restoring you. In Jesus' name. Health will be restored. In Jesus' name. Yes. Hallelujah. 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 Yes. Speak. Speak. As the Spirit gives you utterance, kapatid, ibuka mo yung bibig at ayaw mo magsalita ka ng wika. That's it. That's it. That's it. Speak, kapatid. Yes. Yes. Let it flow in your tongue. There's a river in the Spirit.
going to restore someone's vision who is lost, which is lost. God is about to restore your vision. Yes, hallelujah. Hallelujah. We heard the prophetic word from God. And Lord, we receive it in faith. The church receives your prophetic word, oh God. In faith we receive it. In faith we receive it. By faith we take hold of it. And we claim it, Lord, in our lives and in this church, oh God. In the name of Jesus. We can feel the prophetic in operation this morning, mga kapatid ko. Narinig natin ang salita ng Panginoon. We have received a prophetic message this morning. By faith we receive it, Lord. And in faith we take hold of it, Lord. By faith we believe it, Lord. We believe your word. We believe, Lord, that you use the man of God this morning to speak to your church. And Lord, we believe it with all our heart. Dakilang Diyos, salamat po. Sa umagang ito, Panginoon, muli mong pinatunayan na ikaw po ay kasama namin sa aming kalagitnaan at ikaw ay patuloy na nangungusap at kumikilos sa buhay ng iyong mga anak. Salamat, Panginoon. Naranasan namin muli ang iyong presensya at ang iyong banal na salita, Panginoon, na punong-puno ng kapangyarihan. Salamat sa salita mo ngayong umaga. And Lord, dalangin po namin, Panginoon, ang fulfillment ng iyong mga salita sa buhay ng iyong mga anak. Restoration of the lost souls, lost family, lost financial, lost blessing, lost passion, lost commitment and burden. Lord, you will recover it. Magpapatuloy lamang kami, Panginoon, na magtitiwala, sasamba, mananalangin, magpupuri, dadalo, and we believe, O Lord, that your word will come to pass in our lives. We pray and we speak restoration in Jesus' name. We speak, Lord, recovery in Jesus' name. We speak, Lord, hallelujah, refreshment in Jesus' name. Revival in Jesus' name. Growth in Jesus' name. More souls in Jesus' name. Lord, we believe your words.
We thank you, God. Marami pong salamat, Panginoon, sa buhay ng iyong mga anak. Maraming salamat, Panginoon, sa ginamit mo ngayong umaga. Pastor Phil Lambert, ang kanya pong pamilya, ang kanilang pong ministry, ang kanya pong leadership, Panginoon. Lord, we pray that you continue to bless him. Continue to use him, O God. Continue to make him a vessel of your blessing. Continue to anoint him. Continue, Lord, to use him for your glory. Maraming salamat, Panginoon. Dadalhin namin, Panginoon, ang tagumpay. Dadalhin namin ang kagalakan sa aming mga puso. Dadalhin namin, Panginoon, ang mensahe na may pananampalataya. And in the next few days, we will see, Lord, happen in our lives and in this church. We believe it! Hallelujah! Yes, Lord. Ikatapo kami sa aming pag-iwalay at gawain mamaya sa General Conference, Panginoon. Papunin ka ang leaders sa iba-ibang sulok, Panginoon, ng mundo. Patuloy ka, Panginoon, leaders. Maraming salamat, Panginoon. And we give you all the glory. This is our prayer. In Jesus' mighty name we pray. Amen, amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! If you believe God is going to restore you, shout and worship Him. Hallelujah! Yeah! Clap your hands, all you people. Shout to God with a voice of triumph. Hallelujah! 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 Palakpak sa Panginoon. Palakpak na may pagtatagumpay. Palakpak na may pagsamba. Palakpak na may pananampalataya. Everyone shout, praise the Lord! Praise the Lord! Lahat na tayo nagpapay, magsabi, hallelujah! Hallelujah! God bless you, mga kapatid ko. Magkamayan tayo. At tayo po ay magbatikan sa pangalan ng Panginoon. Tapos na po ang ating gawain. God bless sa ating lahat. Magandang umaga po. Praise God!